Good day everyone, this is Nelene and welcome to my vlog. So in today's video nga mga beshi ko, ipapakita ko naman sa inyo yung daily routine ko bago pumasok sa trabaho. So after ko nga mag-ayos ng higaan, dumiretso na ako dito para mag-toothbrush. Ang work schedule ko pala ngayon mga beshi ko is 2 p.m. hanggang 10 p.m. ng gabi. Ito talagang shift na to yung pinakagusto ko sa pagpasok kasi hindi ako nahihirapang bumangon sa madaling araw. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na morning person, kaya naman tamad na tamad akong bumangon. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko kasi malat na naman. Kasi ba naman, kahit patapos na yung winter season, sadya namang napakalamig, lalo na kung madaling araw. So ayan mga beshi ko, after ko ngang maligo, nag-umpisa na ako dyan na magpatuyo ng buhok. Taglamig pa kasi ngayon dito sa Hungary, kaya naman hindi talaga ako umaalis ng bahay na basa pa ang buhok. Kaya lagi akong gumagamit ng blower para mapatuyo ito. So pagkatapos nga nun, kumuha na nga ako nitong ginagamit kong product para kahit paano ma-moisturize naman itong aking mukha. Kinuha ko na nga pala din dyan yung coat na aking susuotin. Hindi ko nga ba talaga malaman kung lahat ba talaga ng babae ay pinoproblema yung isusuot araw-araw. Naupo na nga muna ako para makapagsuot ng medyas. At alam nyo ba mga beshi ko na ang medyas na yan ay galing pa yan sa Pinas. Hindi kasi ako bumibili dito kasi bukod sa pricey na medyo hindi ko gusto yung quality. Kaya kapag nagbabakasyon ako ng Pilipinas, ang dami ko talagang dalang medyas pabalik. So ayan mga beshi ko, gumamit nga din pala ako dyan ng scarf para hindi ko na maramdaman yung panlalamig niya. Ay, ano daw? Ay, opo, gumamit na lang po tayo ng mga panlamig at huwag tayong aasa sa init na ipaparamdam niya. Ha? Ano daw? So much for that. Kaya naman ito, nag-ayos na ako ng baon ko. Everyday po talaga ako nagbabaon ng pagkain. At yung mga binabaon ko naman kung ano-ano lang. 8 oras lang naman yung schedule namin kaya mabilis lang. Pagkatapos ko ngang ma-ready ang lahat, umalis na nga ako. Walking distance nga lang pala yung pick-up point ng shuttle bus namin. Siguro 7 to 10 minutes na lakad, mararating mo na yung pick-up point. Kaya naman, less hassle talaga sa pagpasok kasi hindi ka nasasakay pa para lang marating yung pick-up point ng mga shuttle bus. Kasi sa naaalala ko sa Pilipinas, so nagtatrabaho pa ako as a production operator din. Kailangan ko pang sumakay ng tricycle at jeep para lang marating yung pick-up point ng mga bus. So ayan mga beshi ko, nakatawid na nga ako dyan ng kalsada. At alam nyo ba na ang mga traffic light dito ay talaga namang sinusunod? Kaya naman sa tingin ko, napaka-responsable ng mga tao dito. Bukod doon, yung mga driver dito hindi basta-basta ng bubusina. Kaya madami ka talagang magugustuhan dito sa bansang Hungary. So ayan mga beshi ko, narito na pala yung shuttle bus namin. At pagbukas nga ng pinto, isa-isa na nga kaming pumasok. Nung unang dating ko dito sa Hungary mga beshi ko, ang isang bus na to punong-puno ng lahat Pinoy. Pero ngayon, konti na lang kaming Pinoy na natitira. May mga kasama na kami ditong Hungarian at pati mga Ukrainian. Pero okay lang din naman kasi mababait naman yung mga lokal dito. Nga pala mga beshi ko, yung loob pala ng mga bus nila dito is meron ding mga heater. Kasi naman kapag winter season talaga sobrang lamig na kahit nasa loob ka ng mga bus, tren, tram, metro or kahit sa mga bolt, kailangan mo talaga ng heater pampainit. I told you, wag umasa sa init na maibibigay niya. Masasaktan ka lang. Ay, ano daw? So much for that. 45 minutes nga pala mga beshi ko yung biyahe namin bago marating yung factory ng Lenovo. At syempre naidlip muna ako and after 45 minutes, finally pababa na nga kami ng shuttle. So ayan mga beshi ko, welcome to Lenovo Electronics Company. So pagkababa nga namin ng bus, sabay na nga kaming naglakad nitin papunta dun sa entrance. Pagpasensyahan nyo na lang tong kaibigan ko kasi naman napakamahiyain sa camera. Kaya minsan talaga ayaw niyang sumama pag nagbi-video ako. So pagkapasok nga namin ng entrance, dumiretso nga kami dito sa comfort room. Ito talaga yung araw-araw kong ginagawa. Bago pumasok sa locker, dumadaan muna ako sa toilet. Nag-aayos muna ako ng sarili ko dyan at syempre tinanggal ko na din yung AirPods na gamit ko. At araw-araw din tuwing pagpasok at uwian, lagi akong naka-AirPods. Music lover kasi ako, kaso nga lang yung music hindi naman ako gusto. Ayan, yung AirPods na binigay mo, gamit ko pa rin. Uy, naaalala. Ang dami ko naman pa segue. Akala mo laging feeling broken? So ayan mga beshi ko, nandito na nga ako ngayon sa locker at una ko nga hinubad doon ay yung scarf. At dahil medyo konti na lang yung tao, naupo nga muna ako dito para naman hubarin yung aking coat. Kung mapapansin nyo nga mga beshi ko, yung mga locker namin dito is pahaba na kung saan pwede mong ilagay sa locker yung mga coat, uniform, pati na rin yung mga jacket. Dahil nga nasira na nga yung sabitan ng aking locker, tinupi ko na nga lang itong coat para magkasya at para din naman hindi magusot. So ayan, di ko na nga maintindihan kung paano tupi ang gagawin ko kasi naman talagang napakahirap itupi ang mga coat. Huwag kayong mag-alala, sa ukay ko lang naman nabili ang mga to. So pagkatapos ko nga mag-ayos ng coat, nag-umpisa naman akong magsuot
suot na ng uniform. O di ba mapagkakamalang ang doktor sa uniforme namin? Kaso mga beshi ko, hindi po talaga ako doktor. Isa lang po akong production operator dito na nag-a-assemble ng mga server. Nag-umpisa naman ako dyan na magpalit na ng aking sapatos. Yung company shoes pala namin dito is ESD and safety shoes na din. Kasi sa naaalala ko sa Pilipinas, 2 beses kami gumagpalit ng sapatos ng pang-company. Isang sa safety shoes at isa naman sa ESD shoes. Dito 2-in-1 na kaya hindi ka napapalit-palit ng sapatos. Kaya ang laki talaga ng pinagkaiba ng mga electronics company dito sa Hungary kaysa dun sa mga electronics company sa Pilipinas. Pagkatapos ko nga magsapatos, kinuha ko na nga itong pamuyod. No need na kasing magamit ng hairnet as long as nakatali yung buhok ng mga babae. Tapos syempre naglagay na din ako ng hand cream kasi maarte nga ako. Just lang mga beshi ko kasi syempre gusto ko rin ma-moisturize yung aking kamay kasi sa sobrang lamig dito pati kamay mo talaga namang magda-dry. At habang inaantay ko nga ang 2 to, nagumamit na nga din ako ng perfume. At yung perfume naman na yon galing pa yun sa Pilipinas. So ayan mga beshi ko, abang-abang ulit sa part 2. Bye-bye!